madali lang siya, no? Kasi pag private road, minsan na-identify din ni AI na private yun, so hindi na kailangan i-label. So like this one, may ni-report ako dito kanina. Eto, may ni-report ako dito kanina. So ni-label niya yung outside, kita nyo, ito yung green mask, di ba? Ito yung sorry, orange. So ni-label niya yung outside, which is hindi pwede. Okay? So again, pag outside, hindi pwede. So ito yung documents. So dito lang tayo medyo mahihirapan, no, sa mga lines. Kasi yung marking self-explanatory to, guys. For example, this one only, no. Pag naka-pull kayo ng only, yung pag-label nito is you will use E. Guys, pa-mute ng mic please. Pa-mute muna ng mic. You will just use E, no, which is the parallel tool. So ganun lang. Ganun lang yung gagawin natin. Yan. Sa pag-draw dito, guys, we will use E, no? Wala tayong gagamiting ibang tool, either S, E, or G, our tool, no? Again, S is for straight line, E is for parallel, ito. And then G is for arc tool. So ganun lang, yung 3 tools na lang yung gagamitin natin. So sa pag-draw, normally sa mga ganito, sa mga markings na ganito, no, may mga private pool, mga ganon, meron niyang arrow. So, yung arrow, guys, ima-match no siya sa direksyon ng kotse, kung ano yung way na dinadaanan ng kan. For example, dito, papuntang ibaba yung mga cars, no, papuntang ibaba. So, yung arrow is dapat papunta din sa ganong direction. Bawal yung sa pag-draw nyo, let's say ganyan, tapos yung arrow papunta sa gilid, pero yung cars is papunta sa ibaba, hindi pwede. Okay, so yung arrow na pag-draw is dapat papuntang ibaba. Pag ganun siya. Okay, pag ganyan dapat. So for example, nag-draw kayo tabingi. So kasi may mga tawag doon, may mga maps na nilabel na ni AI, no? So nagawa na ni AI. So minsan may issue yung pagka-draw ng features. Minsan tabingi kabilang direction yung arrow. So we can use this tool, no, rotate lang natin para ma-fix natin yung direction ng arrow. Okay, so again, kung ano yung direction ng arrow, anong cars, dapat doon din papunta yung arrow pa ibaba. Okay? So same with this one. This is right turn. Okay? So andito, right turn. So sa mga turn, guys, na yung sa mga common tawag doon, sa mga common signs, normally andito sila sa itaas. Yung mga minsan lang natin nakikita, ito yung nasa ibaba na. So naka-alphabeticalize din naman sila, no? So madali lang natin sila nakikita. So again, this is right turn. So sa pag-draw ng right turn, so same pa rin. E lang yung gagamitin natin. Tapos make sure na tama yung direction ng arrow, dapat naka-straight din. Bawal yung pag-draw na, let's say, right turn to, di ba? So ifa-follow yung direction ng arrow. No. Hindi dapat ganito yung pag-draw. So yung direction is dapat kung ano yung direction ng mga kotse. Yan. Okay? So ganun lang kadali yung pag-draw ng mga ganito, yung mga markings. Okay? So dito tayo sa actual road markings, no? So again, self-explanatory din naman ito. So this one, yung mga broken lines dito sa Pinas kasi broken lines ang tawag dito, no? So pag mahaba, you compare these two, 'di ba, same color, white sila. Pero this one is shorter than the other one, 'di ba? So pag mahaba, kahit regardless sa distance, guys, kasi yung classification dito is not by distance itself, no, kung gaano kahaba yung line na ito. Okay? So
for example, broken lines, dash line kasi yung tawag nila sa kanila. Sa atin kasi broken lines to eh. So, pag dash line, this is short dash line. Andito siya. Kasi nga, dito tayo magbe-base hindi sa distance. Ito, magiging long siya kasi mas mahaba yung line. Okay? Regardless kung maliliit yung distance nila, as long na mahaba yung line, so magiging long dash line pa rin yan. Okay? Long dash line. Kung kulay white, so you choose white. Kung kulay yellow, you choose yellow. Diba? Yung pag-draw nito ng line is dapat nasa gitna. Okay? So let's say, ika-cut natin to Cut natin to. So, di ba, this is long dash white, okay? So, yung pag-draw, igikit na lang natin. Huwag nyong i-draw na diretso, kasi minsan yung road, mayroong mga maliliit na curve, mga ganon. So, dahan-dahan ninyo yung pag-draw. Okay? So, ganyan yung pag-draw. Ganyan. Minsan, kung may arc, then use arc tool. Pero guys, yung paggamit ng arc, minsan may lumalabas na mga ganito. Yan, yung mga ganyan-ganyan. Okay lang yan, normal yan. I think bag to no, sa paggamit ng arc. Pero still, this is okay. Walang problema. Ito yung nasa gilid, guys. No need to draw boundary na, kasi boundary na to. So, hindi na kailangan. Ito lang yung nasa gilid. Ito, BOC kasi to, di ba? Last time, gumawa tayo ng BOC. So, ito na yung BOC. Tapos, ginagawa na natin yung markings. Okay, so tapos na tayo dito sa long dash. Tapos na tayo dito sa short dash. Punta tayo dito sa solid. Ito yung pinakamadaling line. Yung solid white, no? So, normally, pagkuha nyo ng map na label ni AI, normally, yung kulay dyan is naka-solid white na siya. So, kailangan nyo lang i-cut, tapos i-categorize siya. Pero minsan, hindi, medyo sa blind din yung pag-label ni AI, guys. So, kailangan nating ayusin. Yung mga ganito, although may mga gap, huwag nyong putulin, Yung iba ginagawa, pinuputol because, let's say, sabihin nila may gap. No, huwag nyong putulin. So, dapat continue siya. Not unless kung ganito na may intersection. So, normally pag intersection, napuputol talaga yung lines. Okay, kung walang intersection, hindi yan napuputol. So, mga ganito, sa mga ganito may intersection, putulin niyo. Ito yung tinatawag natin na stop line. So, normally yung stop line lumalabas sa harap ng intersection. So, sa pag-draw basic lang naman yan. So, ito yung pag-draw ng stop line. No? So, connect kayo dito sa gilid ng BOC. Tapos, ganun lang. Okay? Madali lang siya. So, tapos na tayo sa stop line. Double. Ito. So, there are times na makapag-pull kayo ng ganito yung itsura. Okay? So, medyo tabingi. So, nangyayari yung distortion na to, I think, sa pag-process ng image. Ito, markings. So, unahin muna natin yung distortion. Paano to i-draw, no? So, sa distortion, guys, no? Ito pala double solid yellow, Yung sa pag-draw ng double solid, ganyan ninyo lang yung distortion. Huwag nyong iba yung binibigla, tapos ganyanin. Huwag. So, sa distortion, huwag nyong biglain. Sa pag-draw ng solid, dapat nasa gitna siya. So, ganyan ninyo lang. Yung parang hindi siya biglaan. Ganyan. So, adjust pa natin konti, Yung parang hindi obvious na distorted. Okay, so okay na to. So, ganun sa pag-draw ng distortion, guys. Kasi halata yung error. So, pwede magdagdag tayo ng dot, no? Pwede naman yan, walang problema. Yan. Same with this one. Kasi pag hindi natin ito inaayos, especially sa, tawag doon sa, sa boundary, mahihirapan mag-connect yung neighbor natin. So, yung mangyayari dyan, report. Yan. So, ganyan siya dapat. Okay? Tapos, guys, yung drawing nyo, it needs to be accurate. Pag single line, like this one, no? Pag single mga solid, mga ganyan, mga ganito, dapat nasa middle. Pero, pag double, for example, double solid, no? Yung line nyo is nasa gitna. Hindi pwedeng isang area lang.
So, okay na 'to. Ito na lang. Ito pala yung tinatawag natin na yung purple na 'to is yung, forbid line, meaning bawal yung mga kotse dito, bawal mag-park, bawal dumaan. So, I think yung forbid line na 'yan, lumalabas yan dito sa gitna, eh, minsan before yung mga, um, intersection, minsan lumalabas siya or di kaya before yung mga ganito, yung mga center island. So, minsan nagkakaroon dito ng tinatawag natin na forbid line. Sa pag-draw ng forbid line guys, huwag niyong gawing forbid line also yung outline, okey? Yung forbid line is eto lang yung lines na nasa gitna. Yung nasa labas is still solid line kasi yung minsan guys, yung forbid line, yung nasa labas niya is yellow. So, kung ano yung nasa labas, yung outline niya is gano'n din dapat yung ifa-follow natin na category. Yung forbid line is yung nasa loob lang mismo ng category na yun, okey? So, eto straight, tama, tama yung direction. Eto bike, huwag kayong ma-confuse guys sa bike sign, kasi yung bike sign na 'to is bike sign mismo. Yung bike dito sa ibaba is yung bike na word, okay? So, eto bike sign, yung may bike na sign talaga, yung bicycle. Tapos yung bike is for the word itself na bike. Eto normally yung mga ganito is for the word itself, okay? Eto yung mga signage. Eto yung mga words, okay? So, for example, tabingi, guys, hindi ito papasa. Tabingi. So, you just need to rotate. Use F1 and F2 to rotate. Okay? So, gumagana dito yung F1, F2. Ito mali. Kita nyo? So, hindi ito papasa. Ayusin natin. Adjust tayo. Yan. Okay? So, check pa natin. Dito normally sa residential, guys, wala ditong kailangan i-label. Pero, minsan, may lumalabas dito na crossing. Okay, sa pag-draw ng crossing meaning yung daanan ng tao. Check natin sa kabila kung meron. Ito crossing. Okay, wait lang papasa ko muna 'to. I think okay naman din 'to. Ay, wait lang, check ko lang, Right, right only. So, sa pag-check pala ng category, i-highlight nyo lang. So, pag highlight nyo, automatic na yan pupunta sa kabila dito. Automatic na yan. So, madali lang siyang i-check. So, rotate natin. Okay, so pasa na natin. Next is dito. So, sa pag-draw guys ng crossing, no? So, minsan kasi may lumalabas especially sa mga private or mga residential areas, may lumalabas dito na crossing or di kaya mga humps. Okay? So, sa mga subdivision, di ba, very common 'yan. So, dito sa crossing, no? Hanapin natin yung cross line. Ito, cross line main. Ito siya. So, dalawang kategory kasi guys, 'di ba, minsan yung crossing is line lang ng ganito tapos minsan meron ding nasa loob. Yung nasa loob guys magiging cross line short. Wait lang. Ito. So, sa crossing, minsan may ganito lang kayong makikita. So, sa ganitong senaryo, ayaw gumana ng snipping, wait lang. Nasa background, sorry. So, sa ganitong senaryo, wait lang. Sa ganitong senaryo, guys, yung nasa loob is magiging, eto siya, ito yung category niya. Yung short, okay, cross line short yung magiging category pag nasa loob. Yung nasa labas niya is magiging eto yung long. So, minsan kasi makaka-pull kayo ng ganito.
na wala siyang long sa gilid. So, magiging short lang siya, magiging ganyan lang. Huwag niyong lagyan ng long kung walang kwan mismo, kung wala kayong nakikitang markings. Kung long lang, eto like this one, long lang yung nakalagay, so long lang yung ilalagay natin. Huwag niyong lagyan ng short sa loob kung walang markings. And pag naka-connect sa road, be sure na connected din siya, okay? Huwag niyong lagyan ng gap. So lahat ng markings dapat naka-connect kung normally dito sa mga intersection naka-connect na siya. Okay? So check natin kung tama, bike. Okay, tama, bike sign. Straight sign, tama kasi arrow straight lang siya. Ito hindi na natin kailangan i-draw because this is a BOC, yung ginawa natin last time. So check natin yung accuracy. Ito medyo tabingi, so i-center natin to. So sa pag-center, lagyan nyo lang ng dot, just press 1, move. Move it a little para magitna natin and then this will do. Okay na to. Yan. So, stop sign, tama, before the intersection. Minsan, nagkakaroon talaga ng stop signs. Check natin. So, this is papunta dito yung kotse, di ba? So, this is papuntang left turn. Check natin kung tama, left turn, correct. Bike sign, straight. Check lang natin yung accuracy. Papuntang left, tama. O, di ba? Papuntang left. Outside na to ng task area. So, check na lang natin kung may mga missing crosswalk dito. Dito guys sa mga residential, no, minsan dalawa lang yung makikita niyo dito. Either crosswalk or di kaya humps. From time to time nagkakaroon din tayo ng parking, no. Pero so far wala pa ako nai-encounter na parking. Ito lang, may stop line na miss ata. Okay, na-draw. So sa humps guys, since hindi ako nakakuha ng example, no, sa humps, okay? Same principle sa pagdraw ng ito, yung tinatawag natin na crosswalk. So same lang 'yan. So ito yung itsura ng humps. Sa mga hindi familiar, 'yan. So minsan may humps na ganito, no? Wala siyang outline. So kung walang outline sa gilid, just draw it as ito. Ay hindi, iba yung W hump. Ito, ang yung nasa gitna dito ng hump is magiging short. Ito siya, short bump. Yung nasa gilid na outline is magiging main. Kung wala siyang like this one, kung wala siyang outline sa gilid, so magiging short lang siya. Okay? Kung may outline, no, may outline siya sa around it, parang ganyan, magiging long and then magiging main and then magiging short sa gitna. Okay? So merong W na humps, mga ganon. Guys, so far follow ninyo? No question so far. Sige. Punta tayo dito sa dito normally nagkakamali yung mga labelers sa tinatawag natin na kasi 'di ba may category dito, may long, may solid line, 'di ba? Solid line this one. Meron tayong long dash with this one, pero ito naka-combine, 'di ba? Wait lang check ko lang yung messages, baka importante. Dasig mag-training ba? Okay? So this one is combined into two categories, two markings, 'di ba? Merong solid sa gilid, merong short, meron long dash sa middle. So guys, this is also a separate, meron siyang category na kanya, which is the solid dash.
Meron siya dito. So, wag kayong ma-confuse, no? Yung iba ginagawa, dalawang line, okay? So, suppose this is, isang category lang siya. Also, 'pag nag-draw kayo nito, meron siyang arrow, okay? Yung sa pag-draw nito, guys, same as sa double solid, no, na nasa gitna. So, ganito yung pag-draw niya, kita niyo, nasa gitna. So, regardless kung medyo tabingi dito sa solid part, no, basta pagdating dito sa double, dapat nasa gitna siya, okay? So, I'll draw an example for you. So, sa pag-draw nito, itagos niyo siya sa middle. So, parang nananahi lang kayo, no? Parang sa pagtatahi. Yan. Dapat nasa middle yung line. Hindi pwede yung ganito. Ifa-follow nyo yung long dash, hindi pwede. So, dapat pag nag-draw kayo nito, nasa middle talaga. Yan. Also, sa pag-draw nito, guys, no, pag solid dash, may lalabas na arrow like this one, okay? Yung arrow, it represents the direction of the cars na dumadaan dito. Okay? Kung ano yung direction ng car, dapat doon din papunta yung tawag doon, yung arrow. So, dito na lang tayo mag-base sa binigay ni sir na, wait lang. May binigay siya dito na example. Ito. Ayaw na naman gumana ng snake ko. Ayun. Yan. So, dito na lang tayo mag-base, okay? So, actually, yung pagkakaalam ko dito sa ganito, no, sa ganitong markings is for overtaking. Basta may solo dito, bawal mag-overtake yung nasa part na may solid. Basta solid yellow talaga, guys, bawal mag-overtake. Okay? So, I don't know kung ano yung purpose. I think same lang naman sila, no? For overtaking purposes siguro. Pero, since yung sa dito is pag solid, no? Yan yung direction ng car. So, papalitan natin, di ba? Mali yung direction nito. Dapat papunta yung car sa kabila. So, meron tayo ditong tool, no? To switch direction. Ito lang i-click nyo para bumaliktad yung direction niya. Again, kung ano yung direction, dapat doon din yung papunta yung arrow. Okay, check natin yung pag-draw. Kung tama, nasa middle. Huwag nyong i-draw to, guys, yung mga bilog-bilog. Manhole ito. Okay? Yan. So, eto, check natin. Tama yung pagkakagawa. Sino yung labeler? Si Gio. Okay? So, maganda yung pagkakagawa ni Gio. Reported lang, oh. Solid. No, this is short. Short ito, but mali yung pag-report. Tama yung gawa ni Gio. Tama yung gawa niya. Short. Ito, guys, so like I said before kanina, yung sa dash, dito kayo mag-base sa kung gaano kahaba yung markings, hindi yung distance. So, since maliliit ito, magiging short dash ito, hindi ito magiging long dash, okay? Solid dash white. Bakit solid dash white? Yan. Tama ito, tama yung I think ako yung gumawa nito, eh. Oo, ako ata yung gumawa nito, yung previous na labeler. Okay, since ito hindi na sakop ng orange mask, then we can just ignore. Same dito, hindi na akuan. Private na kasi ito, private area. Walang markings. So, pwede na natin siyang pasa. Ito, manhole, hindi na kailangan i-draw, okay? So, next map, last tayo. Dito, okay na to. Nagawa na natin to. If maka-encounter kayo, no, may additional lang naman tayo, no, mga small additional lang dito sa kan.
So, if maka-encounter kayo ng, for example, marks na hindi nyo talaga mahanap, walang for example, ito, cattle for match, no? Wala ditong ganong kategory, cattle for match, kahit saan mo pahanapin. So, yung magiging marking dyan is, for example, dito may marking, like, for example, may bulaklak, no? Since wala naman flower dito, mark nyo siya, tapos, yung category is gawin yung other marking. Other sign. Ito, other sign. So, meaning ng other sign na yan is, wala pa siyang category. Pero guys, take note, pag nakakuha kayo ng other marking na yan, i-send kayo ng screenshot dito sa Discord para hindi natin kinukolek, kasi kinukolek namin yan para i-add sa tawag doon, i-add sa categories. So meaning, we are still improving the system, no? Kailangan natin siyang i-add. So like this one, may random dots. I don't know kung ano to. I think these are not signs, pero in-add na lang siya. So naka-other din to, pero feeling ko hindi ito sign eh. So delete na lang natin yung other sign na yan. And also meron pa yung tinatawag natin na traffic lights. Ito yung traffic lights na to. Nasa last part siya. So ano ba yung traffic na to? Yung traffic sign, ito. So we use the traffic sign, no, sa intersection kung may makikita kayong tinatawag natin na street lights. Okay, ito may mga street lights. So kita nyo, may street lights. If may street lights sa intersection na yan, maglagay kayo sa gitna ng traffic sign. So example ha, ito intersection. May nakalagay dito na ito hindi kasi ito traffic light, traffic lights, o baka signage lang ito, I don't know. Kasi hindi naman pwede isa lang yung may traffic light, di ba? Dapat kabilaan. So for example, kung intersection may traffic light, so hanapin natin nasa gitna, nasa ibaba. So maglalagay lang tayo ng traffic sign sa gitna. So 7 lang guys para perfect circle. So just use 7 dito sa gitna. Basta sa gitna lang yung sign niyo, lagyan niyo lang ng traffic sign. Okay? So again, madali lang siya as long na ma-understand niyo yung rules, ma-understand niyo yung instructions. If ever ma-confuse kayo, just review the training materials. Lahat andito na. No, sa mga markings, especially sa markings, andito na siya. Saka huwag kayong matakot, guys. Basta hindi lang auto-pass yung mga ginagawa niyo, hindi kayo pagagalitan ng mga checkers natin, okay? Huwag kayong matakot magkamali. Okay lang 'yan. Ito road private, 'di ba? Normally sa mga word na signs, madali lang siyang i-identify. So yung sa parking lang, I think wala, kasi mula pa nung nag-work ako kagabi, wala pa ako na full na parking. So I think iba din yung pag-draw ng parking eh. So pwede nating i-discuss if ever makapag-draw tayo ng makapag-pull kayo ng parking ha. So eto, sa pag-use pala guys ng training materials, mag-control F kayo. So i-maximize natin yung use ng search, no? So for example, parking, type lang natin yung parking, tapos hanapin dito. So meron na tayong rules about sa parking, so solid, no? Dali lang siya. Yeah. So pwede nyo i-review. So let's say naka-pull kayo ng, for example, mayroon kayong sign, no, na let's say kakuha kayo ng sign, sun yung itsura ng sign. So check nyo kung merong sun. Kung wala, mark nyo as others, di ba? Ganun lang. Wala dito yung triangle box niyan. Check natin sa wow. Wala. Baka yung triangle, no? Ito siguro, parang ganito. Pero so far, wala pa naman akong nakukuha. Since nag-start ako sa marking, wala pa akong nakuha ang triangle box.
So, normally yung makukuha nyo is yung bike, pedsing, mga pedestrian, no? Yun lang naman normally yung makukuha natin. So, crossing, humps, ito yung mga signage nito. Pero the rest, guys, nung nag-start talaga ako, ang dami ko pa dito hindi nagamit. Yung mga cars, mga caution children, clear. Ang clear, I think, nagamit ko na. Pero yung iba dito, hindi ko pa talaga nagamit. Yun. So, kailangan lang maganda yung pagkakadraw, accurate, no? Yung markings, and yun lang. Yun lang. Yes, solid. Solid double yan. Yung kulay, I think, yellow. Oo, yellow ata. Okay na, guys?